Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po naman, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yun po today's video, ICC posible nang lumabas sa September. So ayon kay dating Justice Secretary, Chief Justice Carpio. Yan guys, yan ang mainit na balita na ngayon, kung saan in-interview nitong si political analyst Richard Haydarian, bagamat walang binanggit kung saan galing ang kanyang source, at giniit niya na baka daw hindi sabay-sabay, posibleng mauna muna si dating presidente Digong, sila Bato, at kung sino pa mga nasasangkot dyan sa ICC na yan. Pero siyempre itong si Pangulong dating Pangulong Duterte, di ba? Inupakan ang ICC na talagang ginigiit na wala ng jurisdiction dito sa ating bansa. So totoo naman sinasabi niya guys na wala namang jurisdiction ang ICC dito dahil kumalas na nga tayo nung panahong drug war ni dating Digong, Pangulong Digong. So dahil doon hindi na tayo member, pero malinaw naman guys ang sinabi ng Korte Suprema na may obligasyon pa ang Pilipinas nung panahon member pa tayo. At ganoon din ang rules ng ng ICC. Hindi pwedeng member ka ngayon at bigla ka na lang kakalas dahil sinisita ka o may nagawa kang violation sa rules ng ICC. So kaya pala guys, kung mapansin nyo, di ba, itong si Senator Bato talagang nag-iingay na at nagpasa pa siya ng batas. Gusto niyang maipasa sa Senado na hindi makikooperate, di ba, aliman uri ng opisina ng gobyerno natin. Talagang pinagbabawal na ni Senator Bato. Ang tanong diyan, lulusot kaya ito? Di ba? Dahil kung titingnan natin guys, yung panukalang batas na ito para sa kanya lang, tsaka nila Duterte at kanila mga kakampi. Di ba? Sino ba may sala sa ICC? Hindi naman mga ordinary mga Pilipino, di ba? Ang nagbabiolate diyan. Yung mga matataas na opisyal ng gobyerno kagaya nila Duterte, nila Bato, mga general guys, di ba? At mga kapulisan na lumabag sa crimes against humanity. So ibig sabihin, gagawa siya ng batas para lang sa kanila, hindi para sa taong bayan, di ba? Ibig sabihin yan, personal interest lang ang pinapanukala nitong si Senator Bato. Kaya nakita nyo guys, talagang nag-iingay siya ngayon at inamin niya na natatakot siyang makulong dahil hindi niya makikita yung kanyang mga apo, di ba? Kasi pag na-arresto yan guys, doon ang punta nila sa may sa opisina, di ba, sa Netherlands, yung ICC. Kaya yun guys, talagang maano na tayo dito, medyo kabado na talaga yung kapwa ni Pangulong Duterte. Kasi kung wala naman silang tinatago, di ba guys, bakit natatakot silang pumunta dito o imbestigahan sila, di ba, ng ICC? Ang dami kasing ang daming mga pamilya ang umiiyak mula noon hanggang ngayon, almost 7 years nang nakalilipas mula nang nilunsad ni dating Pangulong Duterte yung war on drugs. So humihingi sila ng justice kasi nung panahon nga nila wala silang makitang justice, di ba? Kaya lumapit yan sa ICC para makahingi ng tulong, at ngayon talagang medyo mainit ng pinag-uusapan. At nagsabi na rin dyan itong si Boying Remulla, Justice Secretary natin, nasabi niya, totoo naman sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang makikipag-cooperate, di ba, sa gobyerno sa ICC dahil hindi na nga tayo member at wala nang jurisdiction. Pero kagaya ng sabi ni Senator Trillanes, idadaan ng ICC sa Interpol o International Police kasi member tayo. Kaya yun ang sinasabi ni guys, ni Justice Secretary Remulla, hindi nila pwedeng hadlangan yan, hindi nila pwedeng i-block yan, hindi nila pwedeng kontrolin yan dahil miyembro nga tayo. Magkakaproblema tayo pagka yung pinigil, di ba? Kasi pag member ka yan, nag-violate ka, baka talagang magkakaroon tayo ng malaking problema. At yan, ginamit na rin natin yan, Interpol, di ba? Itong kay Tebes, dyan sa East Timor, di ba? Timor Leste.
Pares lang ata yun guys. Di ba? Kasi pag may mga wanted sa ating bansa at pumunta ng ibang bansa, pwedeng tumulong ang mga pulis doon para huliin siya. Ganun din sa atin guys. Kung meron silang problema sa kanilang bansa at pumunta dito sa ating bayan, pwede ring huliin ng mga pulis dahil member nga tayo ng Interpol. Yun talaga yung hindi kayang kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay wala nang magagawa dito guys. Wala nang magagawa dahil Interpol na yung pinag-uusapan. Kaya talagang sigurado silang maaaresto kapag lumabas na nga itong September na ito na sinasabing yung warrant of arrest ay lalabas na. So abangan natin guys, medyo mainit pa yan. Mainit na pag-uusapan yan habang lumalapit ng September. Ano na ngayon, 16 na. Kalagitnaan na tayo ng August. Kaya narito guys, panoorin muna natin yung balita saglit, alright? Pasok. At sa ating mga balitang pambansa mga kapatid, posible daw pong sa Setyembre na raw po ihahain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang binanggit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng isa pong analyst sa politika na nagngangalang Richard Heydarian. Hindi binanggit po ni Carpio kung kanino o saan galing ang informasyon pero mukhang hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Wala pang komento rito ang kampo ng dating Pangulo. Pero sa panayam kamakailan po lamang kay dating Pangulong Duterte sa YouTube channel ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste, muling inupakan ng dating Pangulo ang ICC. Giit niya, wala itong karapatang mag-imbestiga dahil wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas na kumalas sa ICC noong pang 2019. So yun guys, napanood nyo, di ba? Anong masasabi nyo dito guys? Sa tingin nyo ba talagang lalabas na sa September yung warrant of arrest ng ICC? Talagang ano na to guys, talagang iba na to. Magwawala na yung talagang kampo ng Duterte pagka ito nangyari na nga. At doon na rin makakasubukan pati ng ating gobyerno kung ano nga ba talagang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos kapag lumabas na yung warrant of arrest ng ICC. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan nyo sa sunod kong vlog. Thank you very much.